State of the Nation. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Ang mga balita at isyong pinag-uusapan ngayong araw ng Lunes. Di manoy utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles, inabsuelto ng Court of Appeals para sa kasong serious illegal detention. Napoles handa raw tumayong state witness kaugnay ng pork barrel scam, pero kampo ng whistleblower na si Ben Hurloy umalma. Nagpasya na ang Commission on Appointments, pero Gina Lopez at Senator Panfilo Lacson patuloy ang bangayan. If you want to argue with me on principles. Dating Armed Forces Chief Roy Cimatu itinalaga bilang kapalit ni Lopez sa DENR. Delegasyon ng Pilipinas ipinagtanggol ang kampanya kontra droga sa United Nations Human Rights Council sa Geneva. PNP Chief Ronald Bato de la Rosa aminadong nagkaroon ng failure of intelligence sa dalawang bagong pagsabog sa Quiapo nitong Sabado. 400 biktima nakatanggap na ng danyos mula sa gobyerno para sa kanilang dinanas noong martial law. Bagitong politiko na si Emmanuel Macron, inihalal bilang bagong pangulo ng France. At Beauty and the Beast star Emma Watson, tinanggap ang kauna-unahang genderless acting award ng MTV. Sala ng Court of Appeals ang di manoy utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles para sa kasong serious illegal detention na isinampa ng whistleblower na si Ben Hurloy. Yun nga lang, hindi pa rin siya makakalaya dahil sa patong-patong na mga kasong graft at plunder kaugnay naman ng pork barrel scam. Ikinalungkot ng Liberal Party ang desisyon ng CA. Paniwala pa ng isang mambabatas, posibleng gamiting state witness si Napoles laban kay Senator Laila De Lima. Nanindigan naman ng Malacanang na walang kasunduan sa pagitan ni Napoles at ng Administrasyong Duterte. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, maaalis definitely doon sa Correctional Institute for Women itong si Janet Lim Napoles dahil nga sa acquittal na nakuha niya sa Court of Appeals. Pero hindi siya tuluyang makakalaya dahil may mga nakambinbin pang mga pork barrel scam cases sa Sandigan Bayan. Para sa akin talaga, kung ako, i-dismiss ko rin talaga. I will move for the dismissal of the case. Because it is not our job to persecute. It is your job to prosecute. Makalipas sa mahigit 2 buwan, nagkatotoo na ang paniniwala ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, ipinawalang sala ng Court of Appeals ang di umano'y utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles para sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Ben Hurloy sa Makati Regional Trial Court. Binaliktad ng Appellate Court ang habang buhay na pagkakakulong na hatol ng Makati RTC kay Napoles noong April 2016. Bigo raw kasi ang prosecution na patunayan na sa pilitang ikinulong si Louie sa San Jose Retreat House na pag-aari umano ni Napoles. Sa buong panahon daw kasi na sinasabing pagkakakulong mula Disyembre hanggang Marso ay hindi man lamang nagtangkang tumakas si Louie. Tumanggi pa nga raw si Louie na sumama nang i-rescue siya ng mga operatiba ng NBI. Hindi din daw tamang pinaniwalaan ng Makati RTC nang gusto si Louie para i-convict si Napoles. Ayon pa sa CA, hindi pa tunay na gustong kidnapin si Louie nang sabihan siya ni Napoles na ikukulong ito at hindi na makakalabas. Kasabay ng pagpapawalang sala, iniutos din ng CA na palayain si Napoles. Sa kabila niyan, mananatili pa rin siya sa kulungan dahil sa mga kasong graft at plunder na nakabinbin sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, kailangan maglabas ng bagong commitment order kaugnay ng mga kasong graft at plunder ni Napoles. Pero kung ang abogado ni Napoles ang tatanungin, mas gusto raw na ma-house arrest ito. Nakita naman kasi nila kung ano ang ginawa ng previous administration, Team Mrs. Napoles, di ba? Maniwala ka ba na puro opposition lang ang involved sa PDAP? Siyempre hindi, di ba? Handa rin daw mag-state witness si Napoles kung ialok ng gobyerno. Ikinalungkot naman ng abogado ni Louie ang desisyon ng CA, pag-aaralan daw nila ang susunod na hakbang.
Ang tanong, ngayong pinakakawalan si Napoles sa kasong serious illegal detention, may epekto ba naman ito doon sa mga pork barrel scam cases na kinakaharap niya sa Sandigan Bayan? Para sa presidente ng Liberal Party na si Senador Kiko Pangilinan, masamang senyales na naging desisyon ng pagpawalang sala kay Napoles. Una, nangahulugan na hindi raw pinaniwalaan ng korte si Luis na pangunahing testigo sa PDAF scam. Ikalawa, bakit daw Solicitor General na tagapagtanggol ng Republika ang nagsulong para pawalang sala si Napoles? At panghuli, paano na raw may babalik ang 10 bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan? Naniniwala naman si Representative Harry Roque may kinalaman ng akwitol ni Napoles para magamit bilang testigo laban kay Senador Leila de Lima. Hindi ko sinasabing masama ito. Ang aking hinihingi lang sa gobyerno ngayon, sana naman wag bigyan ng absolute impunity si Janet Lim Napoles. Panagutin pa rin siya dun sa mga plunder cases. Ang Malacanang naman, iginiit na walang pagbabago sa polisiya tungkol kay Napoles. Wala rin daw kasunduan sa pagitan ng Duterte administration at ni Napoles. The legal detention has nothing to do with the plunder case filed against her. The government has a very strong case against her. Jessica, tinangka na noon ng kampo nitong si Napoles na makapagpiyansa no petition for bail doon sa Sandigan Bayan, pero dininay na yan ng 3 division na humahawak doon sa kanyang mga kaso doon. Ang sabi nitong si Attorney Stephen David ay hindi na sila interesado na mag-file ulit ng bagong petition for bail, although theoretically kaya nila yun. Ang inaasahan na lamang nila ngayon daw ay yung itong sinasabi nitong si SOJ, Secretary of Justice Vitaliano Aguirre, na bukas ang pamahalaan na gawing state witness itong si Napoles. Jessica. It cannot be emphasized enough, no, Joseph, na itong dinismiss ay yung serious illegal detention. Kasi pag nakita mo si Napoles o kahit yung pangalan niya, na-associate na sa kanya ng husto yung pork barrel scam. Walang kinalaman po ito doon, di ba? I think we should keep on emphasizing that. Pero saan naman nagmula itong sinasabi ngayon na baka i-link ito kay Senator De Lima? Joseph? Ang sinasabi kasi, although we've asked itong si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Penelo about it, no? Kasi ang sinasabi ng iba dyan ay the government is kind of like going soft on Napoles kasi pwede silang pwedeng hingin yung tulong niya to run after yung mga ibang involved doon sa PDAF scam, no? Ang sinasabi nitong si Napoles recently ay hinuhututan daw siya allegedly nitong si Senador De Lima. Of course, the senator has denied that. So ang sinasabi is parang tit for tat na parang okay, pakawalan ka namin sa CA sa Makati case mo pero may kailangan kang gawin. Pero sabihin lang natin na dininay naman yan itong si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Penelo kanina nung tinanong natin kung yan ba yung nangyayari dito sa kaso nitong si Napoles, Jessica. Dun sa soundbite ng kanyang abogado na si Attorney David, parang may himig na meron silang mga alam pa, no? Considering that he's the lawyer for Napoles, kuno-question niya bakit yung mga lumabas lang na involved allegedly sa pork barrel scam ay walang mga tiga-opposition at that time, no? O administration ng dating Pangulong Noynoy Aquino. So parang may alas ba sila na hawak? Kaya lang, how can they come up with that na hindi na jeopardize yung kanyang kliyente o lalong hindi mababaon itong si Napoles? I think for what they know, baka hindi ma-jeopardize itong yung status itong si Napoles, no? Kasi yung statement itong si Attorney David, kung isa itatabi mo doon sa naging statement itong si Pangulong Duterte before na gusto niya na reviewin yung mga pork barrel scam cases dahil tingin niya ay mukhang kulang yung mga nakasuhan. Di ba? Remember before, ang criticism doon kay dating Justice Secretary Leila de Lima is that she's being selective in the sense na ang mga pinagkinasuhan that time ay yung mga opposition senators, so to speak. So kung halimbawa na meron itong si Pangulong Duterte na statement, meron siya na sinasabi niya na parang mas maganda siguro ang palawigin yung net na kung sino yung mga involved doon sa pork barrel cases, baka it might benefit also itong si Napoles in the sense na lalabas na hindi siya yung pinakautak. Kaya nga pwede silang magsalita ngayon na gusto nilang maging state witness, Jessica. Okay, kaya lang, yun nga, ang qualified na maging state witness, hindi yung pinaka-guilty, di ba? So far, sa pagkakaalam natin, ang tawag nga kay Napoles dati, the queen of the pork barrel scam. So, by that alone, parang ang laki ng imputation o allegation against her to qualify para maging state witness.
Pero, sorry. Remember, itong si Secretary Vitaliano Aguirre, sinasabi nitong si Attorney David ay open dun sa possibility na yan. How he is becoming open to that ay hindi pa natin siya nakakausap. Pero ang clue natin dyan is yun nga sinabi nitong si Presidente na baka we're just at the tip of the iceberg, scraping at the tip of the iceberg, so to speak, as far as the pork barrel scam cases are concerned. Tinanong natin itong si Attorney David, do you need to file ba yung mga motion para may effect yung kagustuhan nyo na maging state witness? Ang sabi niya, we don't need to dahil mismong itong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre nagsasabi na open sila. So, hintayin siguro natin yung magiging move ng DOJ. Plus, yung sinasabi nitong si Pangulong Duterte na reviewin yung pork barrel scam cases or yung mga scam na nangyari regarding the PDAF. So, we have yet to see kung may magiging action itong Department of Justice as far as itong involvement nitong si Janet Napoles is concerned, Jessica. In the meantime, dito kay Ben Hurluy, no? Naalala ko yung sinabi mo dati na bagamat magkaiba itong kaso ng serious illegal detention and the pork barrel scam, maaring makaapekto itong pag-dismiss ng CA sa kredibilidad ni Luy kasi he is central to the allegations dahil siya yung naunang nagsabi na itong si Napoles ang queen o mother of all the scam ng pork barrel, di ba? Kung ganyan na yung serious illegal detention charge na siya rin ang nagsampa, na-dismiss, pwedeng sabihin ng kampo ni Napoles ngayon na, ayun o, na-dismiss, paano tayo nakakasiguro na hindi yan nagsisinungaling din dun sa ibang mga pinagsasabi niyang allegations against Napoles? In fact, Jessica, yan yung fear ng Liberal Party, no? Parang binubutasan yan yung kredibilidad nitong si Ben Hurluy, who is yung parang tumatayo na primary witness doon sa PDAF scam. At pero, mismong palasyo yung nagsasabi in the person of Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi lang naman si Ben Hur yung ebidensya or testigo doon sa mga pork barrel scam cases. Remember, Jessica, aside from him, yung ibang sila Mariano Sula, yung mga ibang staff nitong si Napoles na involved dun sa scheme ay mga testigo rin. And of course, there's the Commission on Audit Report na nagpapakita, dinedetali kung paano yung ginawa yung scam. Meron din dyan yung mga endorsement letters supposedly signed by her or Napoles and her representatives and the senators. So, buti na lang at itong si Ben Hurluy ay isa lamang doon sa, bagaman pangunahin, pero isa lamang siya doon sa mga, kumbaga, ebidensya or alas, laban, if there is, laban dito kay Janet Lim Napoles, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Aminado ang PNP o ang Philippine National Police na nagkaroon ng failure of intelligence sa magkasunod na pagsabog nung Sabado sa Quiapo, Maynila. Pero hindi raw ito terror attack. Itinuturing namang case solved ang naunang pagsabog sa Quiapo noong April 28. Hawak rin ng otoridad ang isa sa 4 na suspect sa pambobomba. May report si Ivan Mayrina. Isang linggo matapos ang pagsabog noong April 28, isa na naman pagsabog ang nangyari sa Quiapo nitong Sabado. Sa kuha ng CCTV sa Norsagaray Street, makikita ang pagdating ng isang motorsiklo. Sa tapat ng gusali bago mag-alas 6 ng gabi, maya-maya lang, ang mga tao nagpulasan palayo. 2 nasawi, ang lalaki sa kanyang motor na nag-deliver ng package at ang tumanggap ng delivery para sa abogadong si Nasser Abinal. 4 na iba pa ang sugatan. Hindi pa nakakalis sa mga pulis na nag-iimbestiga. May muli na namang sumabog mag-aalas 9 ng gabi. Nakunan din ng video ang aktwal na pagsabog. 2 pulis ang nasaktan. Agad pinalayo ang mga miyembro ng media kasama ng aming crew na 10 talampakan lang ang layo sa ikalawang blast site. Boss, clear tayo dyan. Yung mga baka di natin alam, may nakatanong dyan. Sa gitna ng inspeksyon ng NCRPO, natagpuan ang isang kahina-hinalang bag sa isang tricycle. Sinuri ito gamit ang isang robot at nagsagawa ng controlled explosion ng mga otoridad. Sa pagsisiyasat ng MPD, 2 lang daw ang malinaw ngayon. Una, hindi ito konektado sa pagsabog sa Quiapo noong April 28. Ikalawa, hindi raw ito terror attack. According to him, the possibility or the motive behind the assassination attempt, that's what now we're calling it, an attempt or to assassinate or murder him, may be brought about by his work as a employee of the Bureau of Internal Revenue. Number 2, his work as a lawyer. That's why we need to review the cases that he is being handling in the past.
And number 3 also his possible connection to his being the president of the Islamic of the Philippines. Wala naman kaawayang tao yun. Oo, magandang ano yun, magandang pakikitungo sa mga tao. Ang Philippine National Police aminadong may failure of intelligence na nangyari. Hindi kami naghanap ng alibay, talaga may sumabog. Well, very sorry, nalusutan tayo. Pinaghahanap na ang nagpadala ng kahon na naglalaman ng unang bomba. Sa isang pahayag, sinabi ng Grab Express ang courier service na ginamit ng suspect sa paghahatid ng bomba na handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Ayon sa isang source, mismong nung araw ng pagsabog lang gumawa ng account na nakapangalan sa isang babae ang nagpadala ng package. Pero hindi na raw makontak ang numero. Maliban naman sa kanya, may 4 pang itinuturing na persons of interest. Dahil sariwa pa ang tensyon na bulabog tuloy ang mga residente ng Hidalgo Street sa pagputok ng isang transformer ng kuryente kanina madaling araw. Inakala kasi nilang bomba na naman ang sumabog. Samantala, arestado na ang isa sa 4 na tinukoy na suspect sa pambubomba ng April 28 sa Quiapo. Siya si Abel Macaraya. Wala naman ako kasalanan doon, nadamay lang ako sa yung ginagawa nila. Kaya ako para linisin ko yung ko. Kasi naghahanap buhay ng mga kami doon, may pwesto pa kami doon, sa katabi ng sumabog. Ayon sa pulisya, ikinuwento ni Macaraya na paghihiganting motibo sa pambobomba. Resback daw nila ito sa magkakapatid nilang target na nanggulpi raw sa kanyang minor de edad na bayaw. We were able to talk with Abel Macaraya during the investigation of the complaint for child abuse against his brother-in-law. During that interview, he denied being present in that location. Sa kuhang ito ng CCTV, isang araw bago ang pagsabog, makikita si Macaraya at isang alias Alimoro na umanay kasabot din. Walang kuha ng aktual na pagtatanim ng bomba, pero pinagdududahan ng pulisya ang kilos ni alias Alimoro ilang segundo pagkatapos sa pagsabog. Walking unconcerned as if nothing happened with the immediate explosion of the bomb, which is only about 20 meters away from that distance when the bomb exploded. Isang Raymond Mendoza na kaibigan daw ni Macaraya nagtanim ng bomba. Si Mendoza rin daw ang kontak ng isang alias Saro na siyang gumawa ng homemade pipe bomb na katulad nito. Ang isa pa sigurado, walang kinalaman ng grupong ISIS sa pagsabog. Abel, member daw ba ikaw ng ISIS? Wala akong malaman ng ISIS na nakapunta ka na ba sa ISIS o nakasama? This type of explosive is not compatible or not in line with the signatures used by different threat groups in the Philippines. So, Patuloy ang pagtugi sa iba pang mga suspect. Ivan Mayrina, GMA News. Sinimulan na ang pamimigay ng danyos sa ilang human rights victims nung panahon ng martial law. Target na maibigay ang compensation para sa nasa 4,000 claimants na inaprubahan ng batas hanggang sa Mayo ng susunod na taon. Pero ayon sa mga biktima at kaanak na mga nasawi, walang anumang halagang tutumbas sa hirap na kanilang dinanas nung martial law. May report si Marisol Abduraman. Maaga pa lang ganito na kahaba ang pila sa tanggapan ng Human Rights Victims Claims Board sa UP Diliman. Karamihan sa mga dumating, mga senior citizen na. Ang ilan nga sa kanila, hirap nang maglakad. Tumandaman, nananatiling sariwa sa kanila ang alaala ng martial law. Gaya ng 68 years old na si James Umadhay na nakulong ng halos 22 taon. Binubog ako sa inodoro, binugbog. At ang pinakamasakit, yung 110 volts pinasok sa ari ko. Paunang bayad pa lang ang ibinigay sa mga biktima. Ang pinakamababa ay 12,500 kasi yun yung kalahati ng value ng 1 point. Very challenging itong aming pinagdaanan kasi lumobo nga ng sobra. Ang halos 400 nabigyan ngayong hapon mula Metro Manila ay mula sa 4,000 claimants na inaprobahan ng batas. Pero para sa mga biktima at kanilang mga kaanak, walang anumang halaga ang maaaring tumumbas sa kanilang naranasan noong martial law. Lalo na't hanggang ngayon, bangungot pa rin sa kanila ang madilim na nakaraan. Ang 91 anyos na si Angelina Arevalo na wala ng asawa at anak noong martial law. 2 years bago namin nalaman na nakakulong na pala siya. They keep on denying na wala siya doon, wala sila. Para naman sa political analyst na Simon Casiple, na isa ring martial law victim, higit ba sa pera pagkilala ito ng Estado sa kanilang pananagutan sa mga biktima? Isang partial closure doon sa mga nangyari nung panahon ni Marcos.
Para sir kasi yung Marcos family ay hindi kumikilala na mayroong kasalanan at responsibilidad si Ferdinand E. Marcos mismo. Hindi naman lahat ng dumating ay umuwing may biyaya. Ang 85 years old na si Gertrudes Katutukan bigong makuha ang kanyang claim. Nakatanggap kayo ng notice na isa kayo doon sa makakatawa? Oo. Pero hindi sinabi na ngayon kayong araw. Hindi mo sinabi. Target ng HRVCB na maibigay ang lahat ng claim ng mga biktima sa May 2018. Marisol Abdurrahman, GMA News. Itinalaga bilang bagong Environment Secretary si dating AFP Chief of Staff Roy Cimatu. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tiwala silang tapat na paglilingkuran ni Cimatu ang interes ng bansa. Nanumpa na si Cimatu sa harap ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dumalo na rin siya sa cabinet meeting. Pinalitan ni Cimatu si Gina Lopez na nireject ng Commission on Appointments noong Miyerkules. Bago italaga sa DENR, nagsilbi muna siya bilang Special Envoy to the Middle East. Miyembro si Cimatu ng PMA Magiting Class of 1970 at naging AFP Chief of Staff sa ilalim ng Administrasyong Arroyo noong 2002. Taong 2011 nung nadawit naman siya sa iskandalo na isa raw sa mga tinaguriang pabaon generals ng Armed Forces. Samantala maluwag na tinanggap ng Chamber of Mines of the Philippines ang pagtalaga kay Cimatu sa DENR. Pero ang grupong Greenpeace na nagprotesta sa DENR, hindi raw kumbinsido sa kakayahan ni Cimatu. Giit nila walang makakapantay sa advocacy ni Lopez para sa kalikasan. Bumuelta si dating Environment Secretary Gina Lopez matapos ungkatin ni Senator Ping Lacson ang pagpasok niya noon sa isang drug rehabilitation center. Totoo raw na nanatili siya noon sa rehab pero hindi dahil sa droga. Samantala sang-ayon ang ilang mambabatas na imbestigahan ang naging botohan ng Commission on Appointments na nauwi sa pagkaka-reject kay Lopez. Kasunod ito ng issue sa Dimanoy lobby money na binanggit ni Pangulong Duterte mismo. May report si Tina Panganiban Perez. Kung noong isang linggo, sinabi ni Senator Ping Lacson na kakulangan sa kwalifikasyon ng dahilan ng kanyang pagkontra sa appointment ni Gina Lopez bilang Environment Secretary, ngayon naman, inirarason niya ang umano'y pagpasok noon ni Lopez sa isang drug rehabilitation center. Dahil nga hindi siya nag-undergo ng psychiatric examination, merong question tungkol sa pagiging drug dependent and or personality disorder. Mabilis na bumuelta si Lopez. Totoo raw na ililagay siya noon sa pangangalaga ni Father Bob Garon sa isang drug rehabilitation center, pero hindi raw dahil sa droga, kundi dahil sa pagsali niya sa spiritual group na Ananda Marga. I left my house. I left my house. I was begging in the streets. I was 18. What they did, finally, is that they decided to just forcibly get me out from there and put me with Father Bob Garon in the drug abuse rehabilitation center. Not because I took drugs, but because they wanted me out of the movement. Itinanggi rin niyang may personality disorder siya. Tanong ni Lopez kay Lacson, bakit ngayon lang niya pinapalutang ang issue, gayong naibasura na ang kanyang appointment. If you want to argue with me on principles. Argue with me on the truth. Don't bring up mud just to bring up mud. Depensa naman ni Lacson, ipinaliliwanag lang niya ang pagboto niya laban sa appointment ni Lopez matapos magpahiwatig si Pangulong Duterte na may mga nabayaran umanong mambabatas. Sayang si Gina. I really like her passion. You know how it is. This is a democracy. And lagi money talks. I cannot accept that. Kaya nga ako medyo umangal and I was forced to explain my vote to reject. Kasi kung hindi, magkakaroon ng parang cloud of doubt na kung ano ba talaga yung reason ko for rejecting. Itinanggi naman ni Congressman Rodolfo Albano III na nasuhula ng mga miyembro ng CA. Walang bribery na nangyari dun sa CA na yun. Kailangan maglabas ng ebidensya kung sino man yung nagsasabi, kung sino yung nasuhulat at kung sino yung binigyan ng pera. Pero sakaling mag-imbestiga ang komite kaugnay na nangyaring botohan, suportado raw ito ng ilang senador, kabilang sina Lacson at Senator Franklin Drilon. I would urge the leadership of the Senate President as chairman of the Commission on Appointment to conduct that investigation.
because it affects the commission, it affects the individual members of the commission. Handa naman daw si Senate President at Commission on Appointments Chairman Coco Pimentel na tumanggap ng ebidensya. Basta't kapanipaniwala ito at hindi lang umano tsorya. Hinikayat naman ni Senator Bam Aquino na pag-aralan ng CA ang proseso ng secret balloting. Tatalakayin daw niya ito sa minority block ng CA para makita kung dapat ba itong baguhin. 4 na araw mula nang ma-reject si Lopez bilang Environment Secretary, patuloy pa rin ang pagpoprotesta ng kanyang mga taga-suporta. Kanina, nasa 200 miyembro ng militanteng grupo ang nagtipon-tipon at nagmarcha sa Maynila. Sumama rin ang ilang miyembro ng CBCP. Nanawagan tayo kay Presidente Duterte na ibalik niya sa panunungkulan sa DENR si Gina Lopez. Ito po'y dahil sa paniniwala din natin sa simbahan na walang ibang karapat-dapat na manungkulan na tunay na nagmamalasakit sa mga tao, na tunay na nagmamalasakit sa kalikasan. Nangangalampag din ang grupong Greenpeace sa opisina ng DENR. Kasunod dito ng pagkakatalaga kay dating AFP Chief of Staff Retired General Roy Cimatu bilang bagong kalihim ng DENR. Una, wala kaming alam na track record ni Cimatu in terms of environmental protection. We are a bit disappointed bakit President Duterte failed to stand by his choice. Pero mismong si Lopez ang nanawagan sa kanyang supporters na bigyan ng pagkakataon si Cimatu. Give him a chance. I feel, the president, I think everyone can learn. We work together. And I've heard he's a man of integrity. So I'm sure he has many skills he will bring on. Tina Panganiban Perez, GMA News. Punto por puntong dinipensahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga pambabatikos sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte sa Universal Periodic Review ng UN Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. Giit niya, hindi state-sponsored ang mga pagpatay sa gitna ng kampanya kontra droga at lalong hindi raw kinukonsinte ni Pangulong Duterte ang mga umaabusong pulis. Pinuna naman ni dating CHR Chairman Eta Rosales ang report ng delegasyon ng Pilipinas na anyay hindi makatotohanan. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, yun nga ang reaction kanina ni dating CHR Chair Eta Rosales na kasamang nanood ng 3 oras sa opisina ng CHR sa isinagawang Universal Periodic Review sa Pilipinas sa UN headquarters sa Geneva. Kalahating katotohanan lang daw ang iniulat ni Senador Cayetano na tila sinadyang pinili daw para kumatawan sa Pilipinas ayon kay Rosales dahil sa galing daw niyang magsalita. Sa pamamagitan ng live streaming, binantayan ng CHR o Commission on Human Rights ang pagharap ngayong araw ng delegasyon ng Pilipinas sa United Nations Human Rights Council sa Geneva sa Switzerland para sumalang sa 2nd cycle ng Universal Periodic Review. Ito ay ginagawa sa bawat bansang kasapi ng United Nations para tingnan ang kanilang pagsunod sa panuntunan ng karapatang pantao. Si Senador Alan Peter Cayetano ang humarap sa council para sa Pilipinas. Sinagot ni Cayetano ang alegasyon ng human rights violations bunsod ng kampanya kontra droga. In keeping with the state's duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms, the People's Campaign Against Illegal Drugs is pursued to preserve lives of Filipino people and prevent the country into turning into a narco state. Kasama sa kanyang presentasyon ng mga CCTV video at newspaper headlines sa mga karumal-dumal na krimen sa bansa. Security and human rights are not incompatible. In fact, without human security, humans are vulnerable to all kinds of abuses. Sabi pa ni Cayetano, hindi kinukonsente ni Pangulong Duterte ang mga pulis na umaabuso sa kanilang trabaho. Nagpasa rin din si Cayetano sa mga umunay nagpapakalat ng alternative facts tungkol sa drug war. Paliwanag ni Cayetano, hindi naman malaki ang diferensya ng bilang ng pagpatay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon kumpara sa dalawang nakaraang pamumuno. Kaya umununukhang mataas ang bilang ngayon ay dahil sa pagbabago raw sa kahulugan ng extrajudicial killing o EJK. Some of the critics of the Duterte administration, including our very own Commission on Human Rights, a senator critic, and some local media changed the definition of extrajudicial killings, therefore deceiving the public and foreign media into believing that there is a sudden wave of state-sponsored extrajudicial killings in the Philippines. Binatikos din ni Cayetano si Agnes Callamar, Special Rapporteur ng UN High Commission for Human Rights dahil sa negatibong pahayag nito.
Please take a look at the statements of tweets of this special rapporteur. If you were Filipino and you read these slides, would you think that the rapporteur is impartial? Dagdag pa ni Cayetano, hinihikayat ng gobyerno ang pagpaparehab ng mga adik at may programa naman daw ang gobyerno para sa kanila. Tinasaan pangaraw ng administrasyon ng budget ng Commission on Human Rights. We are committed to change. We are committed to the rule of law. We are committed to upholding human rights. Nagkomento naman at nagbigay ng rekomendasyon ng ilang bansa. President, the governor recommends to the government of the Philippines to continue with strategies and programs to put an end to violence against vulnerable groups, particularly women and children. Consistent with the Philippines' obligation as a state party to the second optional protocol of the ICCPR, the Philippines not reintroduce the death penalty. Matapos ang live streaming, pinunan ni dating CHR Chair Eta Rosales ang report ng delegasyon at tinawag itong hindi makatotohanan. How can you say that 2/3 of what is going on are vigilante killings and they're not crimes committed? Those are summary killings. That's murder. You know, cold-blooded murder that's been going on. And you say that things have changed, there's more peace and order, crime has reduced. So it's hogwash. Magpakatotoo tayo. Ipinagtataka naman ni Commissioner Karen Gomez kung bakit daw miyembro ng Kongreso ang kumatawan sa Pilipinas kayong trabaho ito dapat ng ehekutibo. Usually undertaken by the executive. So one thing that's new today is that it was co-led by a member of the Senate. So that's one thing that's new. Tinawag namang wala sa lugar ng nakapit ngayon na si Senador Laila de Lima ang umunay napakataas na kumpiyansa sa sarili ng delegasyon ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cayetano. Niloloko lang daw ng delegasyon ang sarili nito na magagawa nilang linlangin ng council para pagtakpan ang madugong kampanya kontra droga. May buwelta naman si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa nauna nang naging pahayag ng Commission on Human Rights na nabigo man ng gobyerno sa pagprotekta nito sa mamamayan. Wala namang success talaga nakikita. Yung sa itself, puro failure lang naman yan eh. Sige lang, okay lang kung failure tingin lang dyan. Isa sa mga may matinding reaksyon kanina, Jessica, mula sa mga nanood ng live streaming sa CHR ay yung reaksyon ng China doon sa report. Bukod sa pinuri ng kinatawan ng China sa Senador Cayetano dahil saan niya ay kumbinsidong pag-uulat, sinabi nitong kaisa raw ng China sa pagsuporta ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Kapansin-pansin naman, Jessica, na kung halos lahat ng European at bansa sa North at South America ay nanawagang resolbahin ang issue ng EJK, ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay kapansin-pansin hindi binanggit yung issue ng patayan sa bansa kaugnay ng giyera kontra droga. Sa halip ay papuri sa mga programa ng pamahalaan at komento sa iba pang issue tulad ng kahirapan ang tanging nilang binanggit sa kanilang mga komento. Jessica? Rafi, question. Ito bang review ng UN na dinadaluhan ni na Senator Alan Peter Cayetano, may bearing ba ito dun sa kaso na isinampa laban sa administrasyon dun sa ICC on EJ case din, based dun sa mga testimonya naman ng mga whistleblower mula Davao, si Matubato at saka si Las Cañas? Wala itong kinalaman doon, Jessica. Itong sinasagawa ngayon sa Geneva ay periodic review ito. Nagagawa ito every year. 46 state yung nire-review kada taon. At 2012 yung huling nire-review yung Pilipinas. So lahat ng mga member states sa UN ay nire-review nung kanilang mga human rights record at yung pagpapatupad ng pagtalima sa karapatang pantao sumasailalim dito, Jessica. So anong mangyayari daw dyan? Diskusyonan lang ng diskusyonan? Magkakaroon ba ng botohan? May impluwensya bang i-exert sa Pilipinas sakaling hindi nila nagustuhan yung presentation ng Pilipinas? Anong pwedeng scenario from this review, Rafi, na dapat asahan? Well, pagkatapos nung report kanina at yung sagot at komento naman ng mga member states ay magpupulong yung mga bansang Kenya, Switzerland at Paraguay na nagsisilbing working group o mga rapporteurs. Itong tinatawag nilang Troika. Kakausapin nila ang delegasyon ng Pilipinas para pag-usapan yung mga komento, puna at suhestyon dun sa pulong kanina. Pwedeng tanggapin ito ng Pilipinas, i-reject ito ng delegasyon o kaya naman ay sabihing pag-aaralan nila itong mga komento. So May 10 inasahang lalabas yung outcome report tungkol sa diskusyon kanina at pagkatapos ito ay kailangang i-adapt
sa plenary session ng UN Human Rights Commission yung naturang report kung saan magkukumit yung bansa na ipatupad yung mga rekomendasyong nakapaloob dito. 2012 nga, Jessica, yung huling sumailalim sa Human Rights Review yung Pilipinas. At kanina, halos lahat ng mga bansang kasapi, maging yung mga nagbigay ng kanilang puna tungkol sa patayan sa bansa, ay pinuri yung mga nagawang improvement ng bansa patungkol sa pagpapatupad ng karapatang pantao, partikular na pinuri yung pagkakapasa sa reproductive health law at paglaban sa child labor. Lahat daw ito ay produkto ng 2012 review, Jessica. So may mga negative reactions, meron din namang mga positive reactions na nakuha ang Pilipinas dyan sa review o forum na yan sa UN, Rafi. Yes, Jessica, halos lahat ng mga bansa nagkomento ay sinisimulan nila sa maganda. Ika nga, yung pagpuri doon sa mga nagawa na ng Pilipinas base doon sa mga resulta noong 2012 review. At pagkatapos noon, yung mga may negatibong komento, dito na nila sasabihin yung kanilang mga recommendations at suggestions. At karamihan nga sa mga nabigay ng mga negative na reaksyon, lahat sila ay nagsabing malaki yung kanilang pag-aalala doon sa mga reported na mga extrajudicial killings at pati yung pagbuhay ng bansa sa death penalty law at yung death penalty law at yung pagpapababa doon sa age of yung mga pwedeng sabing kriminal mula sa 15 at pagiging 9. So lahat yan ay pinuna nito mga member states. Pero may iba talaga, lalo na dito sa ASEAN, yun yung naging puna ng mga member ng CHR na talagang hindi binanggit yung mga negatibo at talagang karamihan dito ay mga papuri lamang, Jessica. Okay, nakita ko lang sa video si Senator Pia Cayetano. So, andun siya, nandun din siguro on reproductive health yung kanya, no? And then yung kanyang kapatid, Senator Alan Peter Cayetano, ang head naman ng Philippine delegation patungkol dito sa human rights. Tapos incidentally, na-monitor ko rin na si CHR Chairperson Chito Gascon ay nandun din sa Gascon, Geneva, yes. no? So, nagbigay din ba ng presentation ng human rights dyan sa review na yan, Rafi? Sa ating pagkakalam, Jessica, hindi sila nagbigay ng presentasyon dahil ang official na magre-represent dito ay yung gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna nga ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang ating pagkakalam ay pwedeng magbigay ng komento yung CHR at sila ay mapapabilang dun sa mga other groups, ika nga, hindi mga estado kundi mga NGOs at mga human rights groups na pwedeng magkomento. Pero hindi natin narinig na nagsalita yung delegasyon ng Commission on Human Rights doon sa pagbibigay ng komento. Hindi lang natin alam kung dun sa second review at dun sa diskusyon na ng mga komento ay magsasalita ang CHR doon sa Geneva, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Susunod, pagbawal sa anumang oil exploration sa Benham Rice, irerekomenda raw ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Unang balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa Administrasyong Duterte, nagbukas ng walang aktibidad sa West Philippine Sea. At Beauty and the Beast star Emma Watson tinanggap ang kauna-unahang Genderless Acting Award ng MTV sa pagbabalik po ng State of the Nation. Hindi katulad ng mga nakaraang taon, walang aktibidad ngayon sa West Philippine Sea ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Samantala, lumabas naman sa The New York Times ang ulat ng tila paghihinay-hinay daw ng Amerika sa sigalot sa West Philippine Sea, kasabay ng paghingi ng Amerika ng tulong sa China sa gitna ng lumalalang tensyon sa Korean Peninsula. Pero tiniyak ni U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, na hindi nagbabago ang posisyon ng Amerika sa South China Sea. May report si JP Soriano. Isang bagong balikatan ang binuksan kanina, ang unang joint military exercises ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Hindi tulad ng dati, wala ng aktibidad sa West Philippine Sea. At sa halip, puro humanitarian assistance, disaster response at counter-terrorism activities ang gagawin sa ilang probinsya sa Luzon at Visayas sa loob ng 12 araw. We get the guidance from the political authorities. So the political authorities give the guidance to us what is the priority at this point in time. And the priority according to the President is HADR and counter-terrorism.
But that's the thing that we are focusing now. Dati, diretsahang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya pabor na ituloy pa ang joint military exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero ang balikatan exercises hindi basta-basta pwedeng buwagin dahil nakabase ito sa Visiting Forces Agreement o VFA. Sa balikatan ngayong taon, kapansin-pansing lumiit ang bilang ng mga kalahok na sundalo mula sa 11,000 noong nakaraang taon. Ngayon, nasa 5,000 na lang. I can tell you that every Marine, sailor, soldier, and airman that's coming to the Philippines that is here for the exercise are not disappointed. They're looking forward. Hindi lang ang balikatan exercises ang tila iwas ngayon sa West Philippine Sea. Sa The New York Times, iniulat ang hindi raw pagpayag ng mga opisyal ng Pentagon na maglayag sa South China Sea ang ilang barko ng US Navy. Sa unang 100 araw ni US President Donald Trump sa pwesto, walang barko ng US Navy ang pumasok 12 milya mula sa mga pinag-aagawang isla sa South China Sea. Saad pa ng The New York Times, kapansin-pansin daw ang tila pagtiklop ng Amerika sa China, lalo pat hinihingi ng Administrasyong Trump ang tulong ni Chinese President Xi Jinping sa gitna ng lumalalang krisis sa Korean Peninsula. Hindi raw alam ni US Ambassador to the Philippines Sung Kim ang mga ulat na ito, pero pagtitiyak niya, wala raw nagbago sa posisyon ng Amerika sa South China Sea. Our basic position has not changed. I mean, we continue to believe that protecting freedom of navigation, this is not just a U.S. issue, but it's for the whole international community. Freedom of navigation and freedom of flight, these are very fundamental rights, not just strategically, but in protecting flow of international trade. Hindi rin daw alam ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang ulat ng The New York Times. Wala raw itong malaking epekto sa Pilipinas. Pero We hope that the freedom of navigation is maintained there in the part of the South China Sea. ayon sa isang analyst, tila sinasamantala umano ng China ang malaking impluensya nito sa North Korea para isulong ang pansarili nitong interes sa South China Sea. Maging leverage ng South China Sea ng China. Okay, so pwede nilang gamitin sa US, no? Sige, okay, sabihin ng China, no? Okay, papatahimikin namin North Korea. Pero hayaan mo kami muna sa South China Sea. Ganon. May long-term implications yan. JP Soriano, GMA News. Kulang daw na matauhan ng Philippine Coast Guard para bantayan ang mahigit 11,000 coastal barangays sa buong Pilipinas. Kaya ngayong taon, plano nilang mag-recruit ng karagdagang 4,000 mga tauhan. May report si Rida Reyes. Tumulak na kanina ang 200 kinatawan ng Philippine Coast Guard sa Bali, Indonesia para makibahagi sa maritime pollution exercise sa susunod na linggo. 4 na araw na maglalayag pa Indonesia ang search and rescue vessels na BRP Pampanga, BRP Nueva Vizcaya, BRP Tubataha at Tugboat Habagat. Upang ma-train natin ang mga tao natin sa iba-ibang klaseng evolusyon sa barko. Hindi lang po sa marine pollution response, kundi pati sa maritime security operation. Handa man daw ang ating Coast Guard para sa anumang banta sa seguridad sa dagat. Amin na din naman itong kulang na kulang pa rin ang 10,000 Coast Guard personnel para manduhan ang higit 11,000 coastal barangay sa buong bansa. Kaya balak nilang mag-recruit ng dagdag na 4,000 bagong Coast Guard personnel ngayong taon. Kulang ang bilang ng mga kasamahan po natin sa Coast Guard. That's why po, in-approve ng DBM na mag-recruit ng Coast Guard, lalong-lalo na sa panahon ngayon na inaharap ng Pilipinas, ng gobyerno natin, ng bansang Pilipinas, ang challenges sa West Philippine Sea, ang challenges sa Benham Rise, at domestically ang challenges sa Southern Philippines. Katunayan, ilang libo na raw ang mga nagbabalak mag-apply sa ahensya. Gaya ni Nori, natapos man sa kursong education, ay naghahangad ngayong sumabak rin bilang Coast Guard personnel kasama ng kanyang kapatid. Equal na po ngayon ang panahon na ang babae pwede rin pong pumantay sa lalaki. Sabi ng Coast Guard, hindi lang limitado sa search and rescue ang trabaho nito, kundi maging sa maritime law enforcement. Kailangan po namin ng mga lawyers because we are gearing towards law enforcement, mga regulations sa karagatan. Rida Reyes, GMA News. Planong irekomenda ni Agriculture Secretary Manny Piñol kay Pangulong Duterte na ipagbawal ang anumang uri ng oil exploration sa Benham Rise na pinaniniwala ang hitik sa likas na yaman. Ito'y para mapangalagaan daw ang mga isda roon.
na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming mangingisdang Pilipino. May report si Chino Gaston. Mga higanting yellowfin tuna, tanigi at iba pang mga isda ang nahuhuli ng mga mangingisda sa Benham Rice. Ito ang nakita ni Agriculture Secretary Manny Piñol sa kanyang pagpunta sa Benham kasamang BFAR at Philippine Coast Guard. So okay na sa inyo yung 15 buya? Ay, sa akin po, okay na po. Malaki ng bagay yun. Nung una nga kami natakbo dito, walang isang buya dito. Ang mga boya na nababanggit ni Secretary Piñol ay ang 15 deep sea payaw o fish aggregator device na ibinibigay ng BFAR sa mga mangingisda. Sa mga payaw, magtitipon-tipon ng mga isda gaya ng mackerel na nakita sa lalim na 200 feet ng mga kasabay na technical divers ng BFAR. Ang napakalawak na coral formation sa Benham maaring nagsisilbi ring pangitlugan ng ilang species ng isda. Sa ngayon, kakaunti pa lang daw ang kaalaman natin tungkol sa Benham Rice at kailangan pang pag-aralan ng husto ng mga dalubhasa bago isipin ang iba pang commercial activity sa lugar gaya ng oil exploration. Ngayon pa lang nga, hindi mahuli-huli ng ating mga mangingisda ang isa sa pinakamahal na uri ng isda na matatagpuan sa Benham, ang Pacific Bluefin Tuna. Sa bigat pa lang niya, halos mapuputol na yung aming gamit. Sa bigat pa lang nga, hindi pa siya gumagalaw, lalo pa siya pag gumagalaw. Paniwala din ni Secretary Piñol, ang tunay na yaman ng Benham ay ang kahalagahan nito sa food security. I am planning to ask the President to declare Benham Rice as an exclusive food production area. That should not be included sa mineral exploration exploitation. That could damage the environment and cause ecological imbalance. Sa loob ng 2 taon, balak lagyan ng BFAR ng isang istruktura sa Benham na magsisilbing observation at research post ng ahensya. Dito rin daw pwedeng sumilong ang mga mangingisda kapag masama ang panahon. Chino Gaston, GMA News. Planong maghain ng ethics complaint ng ilang grupo ng mga kababaihan at mga manggagawa laban kay Senator Tito Soto, kaugnayan sa naging biro niya sa confirmation hearing ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo noong Miyerkules. Hindi raw katanggap-tanggap ang sinabi ni Senator Soto na biro lang ang naging pahayag niya ukol sa pagiging solo parent ni Secretary Taguiwalo. Dapat rin daw bigyan ng leksyon ang mga tao sa gobyerno na nambabastos di mano sa mga kababaihan dahil labag ito sa Magna Carta of Women. Kahit humingi na ng paumanhin si Senator Soto sa nangyari, hindi naman daw nila nararamdaman ang sinseridad niya. Giit naman ni Senator Soto, hindi niya pinatutungkulan si Taguiwalo sa kanyang biro. Bahala na raw ang mga grupo kung magsasampa sila ng reklamo. Hindi yun katanggap-tanggap dahil dun sa mga joke na yan ang nagpapalaganap ng maling pagtingin sa mga kababaihan. It's a democracy, it's a welcome thing para ma-realize nila na hindi tama yung bintang. Bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino ang musika at ang gitara. Pero ang gitarang Pinoy, hindi pantay-pantay ang pagkakagawa. Ang proyektong Gitara ni Juan, nais itong solusyonan at bigyan ng bagong himig ang musikang Pilipino. May report si Cara David. Sa tambayan man o sa entablado, wala na atang mas sisikat pa sa instrumentong ito. Sa isang barangay sa Pampanga, mahigit 5 dekada ng kabuhayan ng mga taga rito ang paggawa ng gitara. Binata pa si tatay. Ito na yung alam niyang hanap buhay. Non-stop yung paggawa namin. Ang barangay San Antonio, tinatayang 1,000 gitara ang nilalabas kada linggo. Maliban pa yan sa mga gitarang mula Cebu, Dumaguete, Dipolog at iba pang pagawaan. Bahagi na ang gitara ng buhay at himig ng maraming Pilipino. Pero ang gitarang Pinoy, hindi nilikha ng pantay-pantay. Ang laki-laki ng market here, but we're losing a lot of them to the imported brands. Iba-ibang sukat, sari-saring material at kanya-kanyang proseso sa paggawa. Ang nangyayari tuloy, may mga gitarang hindi raw sakto ang tono, madaling masira at mahirap tugtugin. Gusto nila yung mura. Iba rin yung special, maganda yung tunog. Kasi ito, plywood lang eh. Yung mga backyard luthiers natin na hindi sila gumagamit ng scientific method. Para meron kang magandang tunog ng gitara, kailangan yung geometry,
yung structure na na-examine niyo siya. Ang mga problema sa paggawa ng gitara, lumang tugtugin na raw at nais baguhin ng proyektong tinawag na Gitara ni Juan. Layo nitong bigyan ng lokal na industriya ng pinakamahusay na pamantayan sa sukat, materyales, proseso at kalidad ng tunog ng gitara. Ang kahoy na gagamitin sa lahat ng gitara ni Juan mula sa mga punong likas na matatagpuan sa bansa. 12 prototype classical guitar ang bunga ng kanilang pagsisikap. We're very proud of this particular research and product because we are able to produce a type of guitar, yung Gitara ni Juan, of high quality. Pero hindi rito nagtatapos ang tugtugin ng gitara ni Juan. Sunod na gustong buuin, mga pamantayan naman para sa iba pang string instruments gaya ng acoustic guitar, bandurria at ukulele. If from the start, maganda yung instrument mo, pati yung guitar players that we produce, aakitin yung level nila. Just the pride na, yung gamit kong guitar made in the Philippines. Isang simula, hindi lang tungo sa mas magagandang instrumento, kundi pati na rin sa matagumpay na paglinang ng himig Pilipino. Cara David, Jenny News. Susunod, bagitong politiko na si Emmanuel Macron, inihalal bilang Pangulo ng France. Beauty and the Beast star Emma Watson, tinanggap ang kauna-unahang Genderless Acting Award ng MTV. At hit sa tag-init sa La Union, tikman ang malamig na halo-halo sa Palayo. 4 ang naaresto sa buy-bust operation sa Quezon City, kabilang ang isang OJT o on-the-job training sa isang police station. Ang kasabwat daw na mga suspect nakakapag-operate pa rin habang nakakulong sa bikutan dahil din sa illegal na droga. May report si Cesar Apolinario. Graduate ng criminology ang 21 anyo sa si Miguel Fernandez pero hindi pag-a-apply bilang pulis ang pakay niya nang humarap siya sa QCPD Station 4 kanina. Pinadedetalye sa kanya ng hepe ng QCPD Station 4 kung bakit siya nasangkot sa iligal na transaksyon ng droga sa kanilang lugar. Bukod kay Fernandez, kasama ring naaresto ang isang lalaki na tulak umano ng droga at 2 menor de edad na dalagita at binatilyo kahapon sa kanilang bahay sa barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Kinuntsabo umano ni Fernandez ang 2 menor de edad para iwas bulilyaso pero dahil na surveillance na sila, di na sila nakaporma ng arestuhin sa ikinasang buy-bust operation. Itong criminology student na ito ay OJT ng Station 3. Doon naman binabagsak ng ni Angie yung minor, yung karamihan ng shabu. Minors, halos lahat yung ginagamit nila because precisely hindi na ipapakulong yung minor. So, at saka bihira tayong magduda na yung minor is involved sa illegal drugs. Bukod sa 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1 milyong piso, na-recover ang ilang ebidensya, partikular ang pribadong usapan ni Fernandez at ng pinsan niyang nakakulong ngayon sa bikutan na si Gerald Diqueña na nahuli naman noong 1 taon sa isa ring buy-bust operation. Habang nakakulong si Diqueña, tinatawagan umano nito si Fernandez para ikalat ang droga. Si Fernandez ang umano'y budegera at ang kita sa droga idinideposito raw sa bank account ni Diqueña. Ang tulong kasi, nabuo yung namin, yung jury, yung connection nila, yung connection dun sa loob, yung connection ni Gerald. At saka paano? Saka magkakamag-anak nga pala to. Dahil sa pagkakahuli kay Fernandez, natunto naman ang drug den di umano sa barangay Nagkakaisang Nayon sa Quezon City rin. Sa isinagawang follow-up operation, naaresto ang 9 na katao kabilang ang 3 babae. Nakipag-ugnayan na rin ang QCPD sa iba pang ahensya para imbestigahan ang pagkakasangkot ni Diqueña na kahit nakakulong, ay nag-ooperate pa rin. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect. Cesar Apolinario, GMA News. Pinatalsik bilang miyembro ng Commission on Appointment si Davao del Norte Congressman Antonio Floyrendo Jr. Inihayag ito ni Pampanga Congressman Juan Pablo Bondok na tumayong majority floor leader sa sesyon ng Kongreso kanina. Hindi ibinigay ang dahilan sa pagkakatanggal ni Congressman Floyrendo sa komisyon. Wala sa sesyon si Floyrendo ngayong araw.
Papalitan siya ni Isabela Congressman Rodito Albano na kalilipat lang sa partido ng PDP Laban mula sa Nationalista Party. Isa si Congressman Floyrendo sa mga hindi pumasok nung magbotohan sa Kongreso kaugnay ng death penalty bill. Naging kontrobersyal din kamakailan ang alitan sa pagitan ni Floyrendo at ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Noong nakaraang taon, mahigit 150 na mga reklamo kaugnay ng pagpapakalat ng mga malaswang larawan at video ang natanggap ng PNP Anti-Cybercrime Group. Patuloy pang nadadagdagan ang bilang na yan. May exclusive report si Emil Sumano. Sa loob ng halos isang buwan, mula nang makachat at makilala sa social media ng 34 anyos na factory worker na si Melissa, ang 40 taong gulang na Sri Lankan na si Darzana Kodito Wako. Nahulog raw ang loob ng dalagang Pinay at nagkamabutihan sa dayuhang Sri Lankan. Nag-request siya na ang gawin ko dun sa profile ko, palitan ko ng MA relationship sa kanya. Araw-araw nag-change kami ng message. Kabilang sa palitan ng mensahe, ang pribado at masasela niyang larawan. Pero makalipas daw ang higit 2 buwan, nagbago raw ang asal ng dayuhan. Parang ang higpit na nga. Ayaw na niya ako papuntahin sa mga kapatid ko kasi kung ano yung isip niya. Dito na raw nawala ng gana si Melissa at nagpa siyang putulin ang komunikasyon at relasyon sa dayuhan na ikinagalit daw ng Sri Lankan at nagbanta na ipapakalat ang mga pribado niyang larawan. Hindi ako naniwala nung umpisa. Basta sabi ko lang, kaya kong tiisin para lang huwag lumabas. Kaya kong magtiis, huwag lang lumabas na mapahiya ako sa tao, saka yung pamilya ko. Hindi nagtagal, tinotoo na ng dayuhan ng banta. Una niyang ipinadala ang mga pribadong larawan ng dalaga sa pamilya nito. Nagalit po ako sobra kasi yung kahihiyan. Galit ako sa sarili ko kasi nagtiwala ako. Susundan ko siya. Gusto kong lumamin ng pangal. Idinulog namin ang problema ng dalaga sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ang jurisdiction kasi ng pag-iimbestiga ng cybercrime, it's either yung victim o yung suspect ay nasa Pilipinas. So, pwede nating imbestigahan yan. Basta raw umusad na ang kaso, pwede nang makipag-ugnayan ng pulisya sa Interpol para mapanagot ang suspect. Ayon sa PNP, noong isang taon, nasa mahigit 150 ang reklamo ng pagpapakalat ng video at larawan na kagaya nito ang naitala ng Anti-Cybercrime Group. Patuloy daw itong tumataas ngayong taon na nasa mahigit 50 na. Kaya't babala ng pulisya, huwag ipagkatiwala ang sarili sa sino man, lalo sa social media. Oras na na-record dyan o kinunan ka ng video, hindi mo alam kung saan yan pupunta. Once na na-upload sa internet, hindi na natin control. Emil Sumangil, GMA News. Lumikha ng kasaysayan ang bagong halal na presidente ng France na si Emmanuel Macron. Sa edad na 39, siya ang pinakabatang naging pangulo ng France mula pa nung panahon ni Napoleon Bonaparte. Sa Afghanistan naman, napatay ang isang lider ng teroristang grupong ISIS. Yan at iba pang balita abroad sa report ni Sandra Aguinaldo. 66% o mahigit 20 milyong boto. Yan ang nakuhang boto ni Emmanuel Macron sa katatapos lang na presidential election sa France. Dahil sa mga numerong yan, siya na ngayon ang bagong halal na pangulo na tumalo sa nationalist candidate na si Marine Le Pen. Sa kanyang talumpati sa Louvre Museum, ipinangako ng president-elect na gagawin niya ang lahat para maghilom ang pagkakawatak-watak ng kanilang bansa. Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour.
Vive la République! Vive la France! Gumawa ng kasaysayan si Macron bilang pinakabatang head of state at pangulo ng France sa edad na 39. Ginhawa naman para sa mga bansang kaalyado ng France ang kanyang pagkapanalo, lalo't ang ikinakampanya ni Le Pen ay ang pagkalas din ng France sa European Union. Bagamat binati na ni Le Pen si Macron sa kanyang pagkapanalo, nanawagan pa rin siya sa kanyang mga kaalyado na bumuo ng isang bagong political force. Binati rin si Macron ni US President Donald Trump at maging ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang unang araw bilang President-elect, dumalo si Macron sa paggunita sa pagkapanalo ng Allied Forces kontra sa Germany noong World War II. Kasama niya rito si outgoing French President François Hollande. Sa Middle East naman, kinumpirma ng ilang matataas na opisyal ng Amerika at Afghanistan na nasawi ang leader ng ISIS sa Afghanistan na si Abdul Hasib sa isang operasyon noong April 27. Si Hasib ang pinaniniwalaang nag-utos ng mga pag-atake sa Afghanistan gaya ng pag-atake sa isang military hospital sa Kabul noong Marso. Bukod kay Hasib, napatay rin daw sa operasyon ang 35 ISIS fighters at iba pang opisyal ng teroristang grupo. Nagdeklara naman ng state of emergency ang lungsod ng Montreal sa Canada kasunod ng matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Nagkasana ng rescue operation sa mga otoridad sa mga residenteng natrap sa kanilang mga tahanan. Bukod sa Montreal, binahari ng ilang bahagi ng British Columbia at Ontario. Sa Amerika naman, lumapag na sa Kennedy Space Center sa Florida ang experimental aircraft ng US Air Force. Matapos ang 2 taon na classified mission, nasa Amerika na ulit ang X-37B aircraft. Ayon sa US Air Force, nagkasa ng iba't ibang pagsusuri sa himpapawidang eroplano bagamat hindi nila inilahad kung ano ang mga ito. Nangibabaw naman ang tema ng pagkakaiba-iba at pagsasama-sama sa katatapos lang na MTV Movie and TV Awards sa Amerika. Ang mga award kasi sa acting category hindi ibinase sa kasarian. Katulad na lang ng actress na si Emma Watson na nanalo bilang Best Actor sa pagganap niya sa Beauty and the Beast. MTV's move to create a genderless award for acting will mean something different to everyone. But to me, it indicates that acting is about the ability to put yourself in someone else's shoes. And that doesn't need to be separated into 2 different categories. Ang resulta ng MTV Awards ay ibinase sa boto ng fans online. Sandra Aguinaldo, GMA News. Ikinagulat ng ilang residente sa Barangay Poblasyon sa Surala, South Cotabato ang pag-ulan ng yelo kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan ng yelo ay isa sa mga epekto ng thunderstorm na karaniwang nararanasan sa Mindanao sa ganitong panahon. Ang ilang bata lumabas at namulot pa ng mga nahulog na yelo na kasing laki ng mga butil ng mais. Wala namang naiulat na nasaktan o nasirang mga ari-arian sa pag-ulan ng yelo. Halo-halo sa Palayok, mga beach resort at kabi-kabilang fiesta. Ilan lang yan sa mga dinarayo ngayon ng mga bakasyonista sa norte. Silipin ang mga yan sa report ni Marizu Mali. Sapin-sapin, ice cream at beans. Ilan lamang yan sa mga sangkap ng paborito nating halo-halo na siguradong magpapatakam sa'yo. Pero nakatikim ka na ba ng halo-halo na nasa Palayok? Sa bayan ng San Juan sa La Union, hindi na lang surfing ang dinarayo, kundi maging ang kanilang kakaibang halo-halo na swak ngayong tag-init. Masarap siya. Patok din itong puntahan ng mga antika lover. Sa bungad pa lang kasi, para ka nang nagbalik sa nakaraan dahil sa mga nakadisplay ng mga lumang palayok. Pagbabalik nakaraan din ang tema ng biro, Honey Festival dito pa rin sa La Union. Ibinalik kasi ng mga taga rito ang mga lumang laro o ang larong lahi bilang bahagi ng kanilang taunang piyesta. Marami na raw kasing mga bata ngayon ang hindi na alam ang mga laro ng nakaraan. Yung laro na kadang-kadang? Yung sack race? Hindi rin. Eh yung palasebo? Hindi mo rin alam. Anong alam mo laro?
tunnel ko yung pa. Saan? Yung sa cellphone. Sa cellphone. Inumpisahan ang palaro sa sack race na sinundan ng kadang-kadang o ang pagtakbo ng nakatungtong sa kawayan. Nagpalaro rin ang basagan ng palayok. Kakaiba rin na isinagawang target shooting gamit ang tirador para tirahin ang mga boteng plastic. Sama-sama rin ang mga residente sa tug of war. Dito pa rin sa norte, nagmistula selfie station naman ang Patapat Viaduct sa Pagudpud, Ilocos Norte. Maganda kasi ito kahit na sa anong anggulo. Kakaiba ang tanawin sa tulay na may habang 1.3 kilometers na nakatirik sa gilid ng dagat. At hindi lang yan, nakaka-relax din kasi ang lumpiang bundok at asul na dagat sa harap ng Babuyan Group of Violence. Ang Patapat Viaduct ang ika-4 sa pinakamahabang tulay sa buong bansa. Pero kung all by myself naman ang trip mo, bakit hindi dumiretso sa Mariveles, Bataan? Simple at tahimik kaya dinarayo ng mga gusto muna magmuni-muni habang ini-enjoy ang Mother Nature. Mula sa beach resort, matatanaw ang picture-perfect na San Miguel Peak, isang bundok na bato sa tabi ng dagat. Ang entrance fee? Libre. Pero may mga open hut na pwedeng arkilahin sa halagang 500 piso. Kaya naman tara na't mamasyal at beat the summer heat. Mariz Umali, GMA News. Para sa makabuluhang diskusyon, samahan niyo po kami sa aming official social media accounts. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman, sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.